Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Yussi Claire Castro, sa kanyang vlog kagabi, inasar na naman po yung mga DDS, lalo na si Sara Duterte. May regalo daw siya sa kanyang sarili kasi bagong taon. Ano, Mr. Maravillas yung regalo ni Yussi Claire Castro. Yan o, Chucky. Baka tuluyan kayo si Castro ng mga minions ni Sara Duterte na ipadisbar. Nagalit kasi baga kababayan yung mga minions ni Sara Duterte kasi sabi ni Claire Castro po sa kanyang vlog, pag nagagalit daw itong si Sara, nagmumukhang si Chucky. Gustong ipadisbar. Sabi ni Yussi Castro mga kababayan, mas may malala pa niya sa sinabi ko. Ang kadisbar-disbaran niya, yung isang abogada na nagbantang ipapapatay yung ating Pangulo, referring to Sara Duterte, si First Lady Lisa Marcos, at saka si dating Speaker Martin Romualdez, yung pagbabantaan niya na ipapapatay, nangontrata na ng assassin, yun ang niyang kadisbar-disbar. Ngayon, kagabi mga kababayan sa kanyang vlog, lalong inasar mga kababayan niya, no? Ni Yussi Castro, yung mga DDS. Yan, no? Bagong taon na niya, dapat na niya, may regalo man lang ako sa aking sarili. Ito, panoorin natin mga kababayan. Ay, nabili ko mga kaklira. Tingnan nyo ha. For the New Year. Para regalo ko naman sa sarili ko. Ayan, ayan na. Okay. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Mapang-asar diba? talaga ito. Cute, oh. Diba mga kaklira? Sige, nagre-reflect yung kung saan. Pag happy, pag Mapang-asar talaga ito si Claire Castro. Hindi naman siya nasimangot, Diba? Ang ganda-ganda. Ang cute-cute, diba, mga kapi? Diba? Ayun, Cute naman siya Yes. Cute niya pag hindi galit. Pag happy, pag hindi galit, diba? Hindi naman siya nakasimangot, Diba? Ang ganda-ganda. Ang cute-cute, diba, mga kapi? Diba? Ayun, Cute naman siya Pag hindi galit, diba? Pag nagagalit siya, hindi na siya nagiging cute. Pero pag naka-smile, di ba, mga clear, ay, ganda-ganda, So, binili ko na lang siya. Sabi ko, sige na nga. Di ba? Regalo daw niya sa kanyang sarili ngayong bagong taon. Chucky. Yan ang magiging topic natin, mga kababayan, yung tinatawag na Chucky-verse. Ayan si Chucky, mga kababayan. Pag galit talaga po. Cute pag hindi galit. Tama si Yussi Castro. Kailang pag galit na po, pag sinaniba na po ng demonyo. Yan na siya mga kababayan. Ayan, may sanib na to. Nagiging serial killer po. Yan yung pelikula, mga kababayan. Di ba po? Kaya galit na galit yung mga DDS kasi sabi baga, truth hurts. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon, yung tinatawag na Chucky-verse. Referring to itong mga DDS, pwede nating yung mga pinagagawa nila, pwede nating bansagang o tawaging Chucky-verse, yung mga pinagsasabi nila. So, sa totoo lang mga kababayan, matagal na pong lumilitaw ang isang malinaw na pattern ng Chucky-verse. Ang mga karakter na ito mga kababayan na ating pag-uusapan, sa totoo lang po, hindi man po sila biktima ng sistema. Sila yung gumawa ng sistema. Dito po, walang inosente. Lahat ay wanted, lahat ay delikado. At lahat ay nagiging katawa-tawa pag tinanggalan po ng kapangyarihan. Now, lilinawin natin po ito, mga kababayan nating mga sinasabi, hindi man po ito panlalait.
wala tayong ugali na manlait. Kasi yung pag-ugali pong panlalait, that is the brand ng mga DDS. Sila po yung talagang mapanglait. Tayo, hindi po tayo nanlalait. Ang tawag dito, mga kababayan, sa ating sinasabi is character dissection. Ang pinanggalingan po, ang puno ng lahat ng ito, na Chucky character po, wala man pong iba kundi si Digong. Di ba may kasabihan po tayo na kung ano ang puno, siyang bunga? Di ba po, mga kababayan? Siya yung tatay ng Chucky. Ang pinanggagalingan ng lahat. Nakita ninyo? Nang si Digong, yung Pangulo, ayun, doon nagsimulang mauso yung pagmumura in public. Dati bawal po siya. It is a tabo na sa media, mga kababayan, magmura ka or in public magmura ka, lalo kung isa kang public official. Pinauso ni Digong ang masamang pag-ugali, ang pagiging walang modo, naging normal na po. Nakita ninyo? Pati yung korupsyon po, mga kababayan. Nakita naman po ninyo yung korupsyon sa previous administration. Mula Malampaya, yung issue sa Pharmaly, sa DPWH, yung illegal drugs, naging lantaran po siya. Pero parang hindi alata. Kasi di ba may kasabihan tayo, hidden in plain sight. Laging bukang bibig niya, pinagmumura niya yung mga kurakot, pero massive yung korupsyon sa previous administration. Yung projection na mga kababayan ni Digong, lagi siyang matapang, laging galit sa korupsyon. Pero hindi po nakapurma, hindi umobra yung tapang ni Digong kay General Torre. Tumiklop siya. Nakita ninyo? Diretso po na na-deliver sa dahig. Kaya yung mga pinagyayabang po, yung taking survey, tasan niya hanggang ngayon yung ratings ni Sara, inyo na ang ratings ni Sara. Ang importante, sabi natin, papasok na yung 2026, yung Pangulo ng Pilipinas, si PBBM pa rin. Si Sara, hanggang pangarap pa rin na umupo bilang Pangulo. Si Digong, yung tatay niya, nakakulong pa rin, mga kababayan, sa dahig. Si Bato, malamang tuloy-tuloy na sa kanyang pagtatago. O, di ba, mga kababayan? So, makikita natin ang Chucky character dito sa mga DDS. Sa mismong puno nila na si Digong. Sa mga public hearings, matapang, mayabang. Sa mga public statements, ganun din. Pero nang biglang lumitaw si General Torre na may dalang warrant of arrest, tiklop, mga kababayan, si Digong. Diretsong na-deliver sa dahig. Ano ba? Hindi nagaporma si Sara, si Pulong, si Baste. Hindi nailigtas yung kanilang tatay. May mga supporters pa, mga kababayan, na nanawagan sa maling lugar, pati sa ilalim ng dagat. Nakita ninyo yon? Lumangoy. Nag-appeal, mga kababayan, sa mga Sukoy at Sirena. Wala nang makumbinsi kasi na mga real people na gusto nilang mag-alsa para iupo si Sara, patalsikin yung ating Pangulo at iupo si Sara. Kaya nandun na lang sila sa ilalim ng dagat. Bring him home, mga kababayan. Pang Chucky movie. So kung sa Chucky movie po, ito yung eksena na iniwan yung creator ng sariling halimaw. O, di ba po? Ang isang pang Chucky, mga kababayan, yung ginawa ni Fortwith Cheese. Yung poet, mga kababayan, who does not know Fortwith. Ang strength, mga kababayan niya, magaling magsalita, makata yung dila. Kayang mag-insert ng 142 billion sa Bicam. Kasama sa strength niya, mga kababayan. At kagayang magregalo ng 56 million worth na singsing. Gamit ang kanyang 18 million worth na salin. Di ba, pang Chucky?
Saan nga nakakita mga kababayan? Kaya niya na mag-regalo 56 million worth na singsing, pero ang declared salary niya 18 million lang. Yan ang strength niya. So elegante ang galaw, tahimik ang kuha, mga kababayan. Pero ang weakness, mga kababayan nito, hindi niya alam ang ibig sabihin ng four tweets. Pero brilliant siya. So pinatagal niya yung impeachment hanggang sa ma-archive. Ayan tuloy ang nangyari. Siya yung ikinanta ni Bernardo. Sabit mga kababayan. Isinabit for tweet sa korupsyon. Sa mga flood control anomalies mga kababayan. Kung sa pelikula mga kababayan ng Chucky, matalino sa monologue, sablay sa execution. Ayan tuloy ang sinapit mga kababayan. May case build-up na tuloy ngayon. At malamang ngayong papasok na 2026, kasama siya doon sa fourth tweet, ma-issuean ng warrant of arrest mga kababayan. Isa pang karakter ng Chucky, itong si Robin Padilla. Siyempre, yung strength niya, magaling na artista, magaling umarte. Kaya lang, alam naman natin yung weakness niya, palpak pagdating sa trabaho. Sa Senado. Sabi ni Robin, kahit daw sunugin daw siya, mga dialogue sa movie, pang Chucky movie po. Kahit niya sunugin mo ako, sunugin ninyo ako, mangangamoy akong Duterte. So mas loyal siya, mga kababayan, sa kanyang idol na si Digong kaysa sa mandato mula sa mga mamamayang Filipino. Comic relief nang walang ang ambag sa bayan, ang ambag niya kay Digong. O diba? Sayang pasweldo, mga kababayan. Sumusweldo siya from the taxes of the Filipino people, pero hindi man siya senador ng Pilipinas. Senador ni Digong. Isa pang Chucky karakter, itong si Harry Roque, the Humba King. Nagipag-away doon sa daig po dahil sa humba and run away pogo lawyer. Ngayon, ang strength niya mga kababayan, matalino siya, international lawyer, kaya lang walang bilib sa kanya si Sara, hindi man ginuha na magdepensa mga kababayan kay Digong. Mahusay magpalusot, sanay sa land grabbing. Binulgar mga kababayan ni Ramil Madriaga at saka legal gymnastics. Gaya lang, as you know, ang weakness niya po, matakaw sa umba, tapos sa pugo. Yan na nagpahamak sa kanya yung pugo. Na checkmate po ni Batangas Representative Beatrix Luistro. Kaya yon tumakas, pumuslit po palabas ng Pilipinas. At nagtago ngayon sa Netherlands at palipat-lipat kung saan naging palaboy na. Naging mukhang Chucky na po yung itsura kasi parang hindi na naliligo. sa kakapalipat-lipat ng taguan po. Tumakas kasi hindi niya masagot yung issue sa Pogo, yung connection niya sa Pogo at kanyang biglang pagyaman. Wanted for qualified human trafficking at isang puganti na ngayon. Nakipag-away sa kapwa niya DDS, pati humba. Nakipag-agawan sa humba, mga kababayan. Ngayon, kaya tuloy-tuloy ang problema ni Harry Roque. Imbes sarapin yung kanyang sariling problema, sige pakisaw-saw sa kung ano-ano mga issue. Pinamak yung kanyang sariling buhay sa sobrang kadaldalan at pagkasabit sa kung ano-anong katarantaduhan. So another character sa Chuckyverse, Chuckyverse, si Toby, the Trojan horse. Ang strength niya mga kababayan, kaya niyang magpanggap na kaalyado ng ating Pangulo habang palim niyang nilalaglag yung administrasyon.
Ang weakness, mga kababayan, naman niya, nabotas floods yung ebidensya. Kitang-kita kahit sa dilim ang baha. Sa kabila, mga kababayan, ng milyon-milyon na insertions, lubog pa rin sa baha yung nabutas. Another Chucky karakter, mga kababayan, si Cristina Frasco, DOT Secretary. Ang strength niya, maganda, malapit sa Pangulo. Ang weaknesses niya, bagsak yung tourist arrivals. Kasi yung latest ngayon po, huli lahat sa tourist arrivals yung Pilipinas sa Southeast Asia. At binanatan siya ngayon ng isang photographer kasi nag-photoshoot sa buong Pilipinas from Region 1 to 13 anya. Pagkatapos, yung ginamit na photo sa kanilang magazine, yung mukha man lang pala ni Frasco. Mas inuna yung mukha niya kaysa sa konkretong tourism strategy. Poster girl siya na walang ambag sa pag-unlad ng turismo. Kulilat yung Pilipinas po, nakakaya. Yung next character sa Chucky Bears, si Kiko Barsaga, the Nepo Cat, Meow Meow. Ang strength niya, mayaman, Nepo Baby. Ang weakness niya, yung parali niya, mga kababayan, nilangaw. Puro daldal, walang substance, mga kababayan. Sige lang ang intriga, wala mang ebidensya. Sige ang meow-meow, wala mang kagat. Ganon, mga kababayan, ang mga karakter ng Chucky Verse. Tapos si Orly Gutesa, yung witness ni Marcoleta, piki yung affidavit po. Ang strength niya, magaling mag-imbento ng kwento. Kaya lang biglang sumablay. Hindi niya gayang patunayan yung kanyang kwento. Kino-coach pa ni Marcoleta yun, nagtago na po. Hindi na nagpakita. So ang weakness niya, hindi marunong magpaniwala. Ginamit lang siya para idiin si President Bongbong saka si Martin Romualdez. Pero as you know, biglang nawala nang pinapaimbestiga na. Disposable witness na malinaw, mga kababayan. Yung next character ng Gucci ng Chucky Verse po, si Rowena Guanzon. Ang strength niya, laging naka-Gucci, naka-Louis Vuitton. Kaya lang ang weakness niya, biglang umatras, mga kababayan, ng amoni ng debate. Live debate sa telebisyon, Billionaire News channel, ni Jesus Falsis. Matapag sa camera, mga kababayan, duwag sa due process, pati sa debate. Next, si Amy Marcos. Ang strength niya po, isa siyang Marcos, may sariling diskarte. Kaya lang yung weakness niya, yung gawi ng hindi tulad ng isang tunay na kapatid, diniso ng ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, yung nakita niya ninyo sa the woman you see on TV is not my sister. Mas pinili pa yung may sayad at dungis, mga kababayan, na pamilya kaysa sa sariling dugo. Naligaw ng landas. Next character, si Saldico, yung AI Ghost of Bicam, mga kababayan. Ang strength siya yung na-identify na utak ng insertions kasi siya po yung chairman at nakapirma ng Appropriations Committee. Ang weakness niya yon, hindi na po lumalabas. After na ilabas yung video na hindi nagpapalit ng damit. Pero nag-iba yung buhok. Yung korte ng buhok nag-iba, pero yung damit hindi. At ngayon, mga kababayan, naka-freeze na lahat ng mga assets niya. Nagsara na yung mga negosyo. Hindi kasi nakinig sa sound advice. Kaya ayon ang sinapit, mga kababayan. Next character ng Chucky Verse, si Bato de la Rosa, na binansagan na ngayon na ghost senator. Hindi na nagpakita. Ang strength niya, magaling maghamon. Hanggang doon lang sa paghamon. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka sa pagposas. Yung weakness niya po,
Mga kababayan, hindi pa nga po nakikita yung warrant of arrest na ikwento lang, bigla nang nawala, nagtago na. Yan ang tapang na natunaw. Natunaw sa papel. Hindi pa nga nilalabas yung digital copy pa lang yung nasilip ni Rimulya. Hindi na nagpakita si Bato. Next si Leandro Libiste, ang DDS congressman. Ang strength niya, promil kid, nepo baby, na naging bilyonaryo sa panahon ni Digong. Ang weakness niya, plagiarism, na kick out sa university. At ngayon, ang sabi ni Vince Dizon, ninakawan niya yung files ni Cabral. Pwede saan po na kinuha at baka mafailan mga kababayan ng ethics complaint, sabi ni Congressman Terry Ridon. Dumaldal nang patay na po si Cabral. Nung buhay pa, hindi siya nagsasalita. Next, si Pulong. Ang strength niya mga kababayan si Chucky character. Siyempre, yung nagpapalakas sa kanya, yung 51 billion na pork. Pork barrel fan ng panahon ng kanyang tatay. Ang weakness niya mga kababayan, laging absent sa Congress, hindi nagpapakita. Wala din accomplishment. Hindi manaros nagtatrabaho bilang congressman mga kababayan. At yung binansagang Chucky ngayon, si Sara, sabi ni Josie Castro, pag nagagalitan niya, kamukha ni Chucky. Ang strength niya mga kababayan, kaya niyang magpaaral ng mga ghost students. Sa DepEd nung panahon niya, hindi lang ghost students, ghost employees pa nung mayor siya sa Davao. At simbilis ng kidlat, lumunok ng confidential funds. 125 million in just 11 days. Yun ang strength niya. Ang weakness niya, maporol, magsalita. Walang accomplishment. Kaya nga walang maniwala po doon sa survey na mas mataas yung performance ratings niya kaysa sa ating Pangulo. Saan ka man niya nakakita? Wala mang ginagawa kundi manira maglakwat siya. Mataas yung ratings kaysa sa Pangulo. Paano nagka-performance ratings ang walang performance? Sabi ng mga netizens. So makikita ninyo mga kababayan, sa Chucky verse, reading between the lines, iisa po yung aral. Kapag tinanggal yung kapangyarihan po, nagiging punchline yung halimaw. Ang mga wanted, nagmumukhang delikado. Pero sa liwanag po, malamang pagtataguan ka lang. So hindi lahat mga kababayan ng karakter nakakatakot. Ang iba po, nagiging katatawanan kapag nahubaran po ng kapangyarihan. Yan ang Chucky verse, mga kababayan. Ayos? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.